19. To 22. I'll read verse 19, you'll read verse 20, dahil hantod Muhammad sa 22. Nana, amen? Now therefore we are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. In whom all the building fitly framed together groweth into a holy temple in the Lord. Verse 22. In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Lord, thank you for tonight. Salamat kayo nga gidala nimo imong mga katawhan diri sa balay ampuanan. Salamat kayo sa pagbantay namo gikan sa Monday hangtod karon. Pray nako basig napay nagpadulong pa nga imong proteksyonan dayon praise nako ang internet kurente nga dili lang mawala, Lord. Praise God, Holy Spirit nga pag-share sa mga blessing karong kagabion. Dalaygon kay ka, Lord. Salamat kayo gibayad ng himaya sa gamana ng ngalan ni Jesus. Amen. Lingkod. Tomorrow we will celebrate the Baptist Day. And by the way, the National Baptist Day dili na siya connected kang Pastor Benny Abante. Amen. So banang karon murag daghan kay wala na gano sa Baptist Day kay giangkon no ni Pastor Ben ni ana, pero kung tanaw nimo dili na ang National Baptist Day giano na siya, amendment na siya, dili lang na siya kang Pastor Benny. Kasabot ba ta? And daghang mga gani nasuya ang mga Sabadista, kining Pilipinista. Kaya nga naman, kita rin na National Baptist Holiday. Wala nag-celebrate sa uman. O gani, pasalamat nga gitagaan o gano, nga gimove. Siya lang nag-ano, kay siyempre, siya man ang politician. Siya lang ang nag-orchestrate. Dahil dito lang yun sa Santa Ana. Kaya dito magina, na murabitog, nabuo ba, ang kanang concept, kanang National Baptist Day. Mo nang tomorrow, i-celebrate na sa National Baptist Day or holiday na. Gi-adapt na sa ubang mga lugar, and even ang ubang mga relihiyon na walay nahimo ana kita ray na ay National Baptist Day og ilang gi pasalamatan ang na-contribute sa Baptist sa syudad. Una, sa education. Kaya nga naman daghang mga schools, kasagaran ang mga schools na kasagarang mga Baptist churches na mga schools. Dayon naasay not only that, na ay nangausap nga kinabuhi sa una nga badlungon kayo hangtod na save, hangtod na tarong, karon tarong na. So sa patong usa, education, edification o ay usa dili na ko matumbok. So mo na siya ang sa National Baptist Day. Supposed to be gitawagan ko Sir Job, ay dili ba? Mari mo uncle ko, sige sir, dili lang ko mag-promise. May mga circumstances ko di lang kumana kay basig diha pa musuol ni akong tiil na manang na lang manang National Baptist Day dili na siya kang Pastor Benny out siya na celebration yun na sa tanang mga Baptist churches. Pero kung dili ka mo celebrate para nimo kay independent man ta mamantay pugsanay, pero ingnon ta ka nga kana siya para gina sa kung sa Baptist churches. So balik ta, how to make the ecclesia even greater. Unsaon man nga ang atong ecclesia or ang atong simbahan mahimong mas effective, mas productive. Kaya nga naman, this year to 2025, dili lang pwede nga kita-kita lang. O gani ang nakagol pag yan na kita-kita pa lang, makuhaan pag yun ta. Man? Na po'y mawaan na sad nga member, mobile na inasad, ingko no. Pero salamat ko sa Ginoo karon ini nasabtan ako nga mas sa bagay dili man ni atua, dili man ni akuha, sa iyaha man ni mabiton ni gingon in whom all the building fitly framed together groweth into a holy temple in the Lord. Nga kita ba matagusa sa tuwa gi ano ta gitapot ta ba? Giabot ta ba? Nga sa ano ba na simbahan ba? So dili gyud
Mo nang bisag daghan kayong mga ah, kalihukan ang yawa nga gusto niya gubaw ng simbahan, pero ni anak ko para sa Cebu. Ni anak ko ang auntie siya, ilipay kayo ang simbahan nga giadtuan nila. Kung ano man te, 30 ka pamilya gud ni Balin. So 30 ka pamilya, liman nga na niya puros manghatag. 30 ka pamilya. Dayon, balhin sila. Dayon, gusto pa yun nila, pahawaon si Ma'am Ani o si Ate Gigi sa church. Kung ayaw gahawa mo diya, ayaw gahawa mo diya. Kung pahawaon mo diya, kay ilisan nilag balay. Yang ilis nilang balay, kanang housing nga gamay kayo. May tagbalay nga nindot, murag bitaw, murag nga na sa Angel Heights, magagmay kay nga balay ba? Apiki kayong ko, kanindot, ani diri o, naamoy 3 bedrooms niya, nindot kayo niya, kini siya, gikan pag yun ni sa una-una or mine ni Pastor Nap, gipangayo ni Pastor Nap, ay sugot. Sumotong wa sila ni barog sila. Salamat ko na sa mga members nga di mo sugot. Ayaw mo, dire na mo mamani. Dire na mo. Ayaw mo glakaw. So mo nang usahay ba makaanak ko ba? Anong makaanak ko? Anong mawa mga respeto nila no kung mawa na ang senior pastor. No? Mo nang balik ta. Ang eklesiya, you should discover our ecclesia. You should discover your church membership. Number 1, the church is a family. Kini ang simbahan, pamilya ta. Amen? Magkinaunsa diha, pamilya ta. Family. Mo nang Ephesians chapter 2 verse 19, now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Dili lang ta mga stranghero or foreigner, but fellow citizens with the saints and the house of God. Notice that it is God's household, balay ni sa Diyos. And it doesn't say that the church is like a family. It says the church is a family. Kining simbahan mo ni siya ang pamilya. Mo nang matag usa sa tuwa, bisag lain-lain tagbatasan, magkasinabot ta. Usay magkasinabot, usay di. In fact, your spiritual family is going to outlast your physical family. Yes, because the Bible says there are Christians in heaven. Na mga Kristohanon sa langit. Mabitaw nang makita ko sa mga Kristohanon nga, katawan na lang ko ba? Manat na lang ko. Kaya nga naman, moabot sa panahon, bisag gustuhon ni mo sa dili, nag-abot dito sa langit, kauban naghihapon na ito na. Bagay, dili na natutuminduman. Gidaog-daog niya akong pastor. Ano? So we are all going to be related in heaven together, and that we actually outlast the blood family that you have here on earth. Nga, i-outlast na to ang blood family ba? Now, some family are sick. Yes, naay masakiton. Some are weak. Some are small, and some are true with church families. What makes it healthy, a church family? The record is the church is a family. And not only that the church is a family, number 2, God expects me to be a member of a church family. Nga, nag-expect yun ang Diyos nga mamembro ta sa pamilya sa Diyos. Or sa pamilya. Muna ninyo siya sa Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily as such as it should be saved. Mo day, paminaw, ang Ginoo day mo dugang sa simbahan. Di ko kalimot, mayingon din akong din sa una. Kaya every year, nag-Bible school pa ko, i-assign bigla-lahi nga, palitan. Na-assign ko diri sa cruising, padong dito sa patudan na. Every year, ibali na sagko diri, napugos baroy na. Mayingon din siya, ayaw kadlok. Kay kadabalhin ninyo na ay andam ang Ginoo para sa imuha. Na siya andam nga tao para sa imuha. Ang imo lang imong diskubrihon, mag-pray ka sa Ginoo kinsa ihatag.
And lo and behold, yes, tinod. Every year, lahi mi og area, lahi sa dihatag ang Ginoo sa tuwa. Mo sa na diri, mo nang every, and the Lord added to the church, mo na mag-pray ta, Lord, kanang idugang ni mo, Lord, kanang dili labad. Ana, magilabad, no? Daily. Grabe nga revival, no? You're a member of God's very own family, and the Bible says, it is God's will. Kung kabubuto nas Ginoo nga mamembro ta sa simbahan. Salamat ko nga napabaptize na halos-halos, nakasabot ta sa baptism, nga walay labot sa atong kaluwasan ng baptism, kundi first step sa pagsunod sa Ginoo, ug mao na ang representation sa na ni Jesus Christ sa iyang death, burial, and resurrection. Not only God expects me to be a member of a church family. Number 3, a church without a church family is isolated and an orphan. So kung dili ka members, kung dili a Christian ka, Kristohanon ka, pero dili ka membro sa usa ka church family, isolated ka or orphan ka. Mo na ningo sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, if I tarry long, then thou mayest know that thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. So, asa ni ka makabalo, unsaon nimo pagbehave diha sa simbahan. Diha mugtudluan ka. Nga mo din dili dapat nimong buhaton, dili dapat mo suoton. Diri di sa simbahan. Walay lain nga magtudlo sa inyo ha, kundi ang church. Amen? Mo nang mubalik jud ka, mubalik jud ta, mo-attend jud ta og Sunday school. Kaya nga naman, importante kay Sunday school. Karon, mura bitag wala lang, but apan si Pastor Gisalva nga gaapil siya sa Sunday school, 92 years old, senior pastor, or dili na siya senior pastor, ano na siya, emeritus. Ka-take notes. Apil sa iyo. Lingkod siya. Why? Diha tayo matudlungan. If I tarry long, that thou mayest know that thou oughtest to behave thyself in the house of God. Nga diha ka. Kung saan mo, mapuyo ka diha. Which is the church of the living God. Can I be a Christian without joining the church? Pwede ba ka makriston? Yes. It is possible. Being a Christian without a church family is like a person who says, I want to play basketball but not be part of any team. A student who want to go to school, pwede ba rin na magto, estudyante ka niya, dili ka wa ka eskwelahan. Si Dudong, ibalhin ta na mo open high ni, ingon yung advisor, ay na lang, sayang man kayo mobalhin ka open high, grade 8 na lang nimo. Inko say by the bell ka dong ha. A soldier will not join an army. Sundalo ka niya, dili ka gusto nga mo, apil. A citizen who does not pay taxes or vote. A salesman with no customers. But you cannot be a good and growing mature believer in Christ without His church. Kung gusto ka nga mo mature dahil mo tubo ka, kinahanglan na atay simbahan. Kaya kung walay simbahan, dili gyud ka mo tubo. And by the way, how can you grow kung wala kay church? Parehara na sa isda, gusto ka mo tubo ang isda, pero wala kay aquarium. Pwede ba din mo padako ng isda nga walay aquarium, walay tubig? Dili pwede. So kinahanglan naagid siya ikaw galingon niyang simbahan. Asa siya belong. Dili ka good and growing, mature believer in Christ without His church. Mo nang importante kayo ang simbahan. Mo nang ayaw ninyo take for granted ang church. Oh, ang uban, mura bitaw, Miyerkules sa simba, tara. Hoy, importante kay ang role sa simbahan sa atong Kristohanong kinabuhi. Asa man ka nakabalo sa unang di pwede yung ani. Di pwede may ana. Asa man? Sa simbahan. Although, yes, we are independent, lahi ta, walay makabuot sa tuwa.
Manang we belong to each other, we affect each other, we need each other. Kinahanglan na itong usag-usa. The fact is that we need each other to be strong in the Christian faith. Manang, number 2, not only how to make the ecclesia even greater, discover your church membership. Number 2, develop your spiritual maturity. Kinahanglan i-develop nato nga mo mature gyud na. Amen. The purpose is the same goal that for the Ephesian Christians. He said that you may become mature Christians and that you may fulfill God's will for you. And by the way, dili nimo ma-fulfill ang kabubuton sa Dios im kinabuhi kung dili ka mo mature. Dili gyud. Dili gyud. Kano sara ka naka-decide nga dili ko. Kano sara ka maka-decide nga Sunday is the Lord's Day. Di ba? Sa nakasabot na ka? Dili dayon. Kano sa man kaningon Kuya Bobby nga, mutabang kog drive kay nga naman. Kay kulag driver kabalo ka nga wala si Dani. Sa dihang naginahinay kay ka-mature. Kung tanawa ng Kristohanon, si Kuya Bobby Rebre kabalo mo drive. Richard Gisman, gracias Ginoo. Naasat siya sa iyo sa giniya kay abi niya gano. Kano saron mo, karabi ito nakabati ba? Sa dihang ni mature ka. That's what God wants us to do. He wants us to grow up. As you can see there, you can encircle the word mature. Gusto niya mo mature ta. God's will and both of the same sentence. It is God's will that you grow up, sa Ephesians chapter 4, verse 14, that we may henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of man and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Imagino nimo, 30 years na ka sa baptist, dayon, nagtubo ka sa baptist, dayon, nagtubo ka. Gidala ka dire. Mura kag daughter tod sa pastor. Mura ba ni problema sa simbahan? Kini bitong gadako sa simbahan, mo na si delikado. Kaya nga naman, gatuo ta ba? Gadako na simbahan. Mo na yung mga badlungon. Cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Ilad-ilad lang. Gani, sad to say, daghang mga pastor's kids karon nga wa gihapon kasabot ba unsa ang benefits kung magtarong ka nganong naa ka diha. Kung magtarong lang ka unsa nga blessing. Verse 15, but speaking the truth in love, pero imong istorya ang kamatuoran diha sa gugma. Mo nang, yes, truth hurts. Tama. Ang tinuod sakit. Ang kamatuoran sakit. Pero kinahanglan nimo istorya. Pero with love. Brad, bahuan nimo ilok, brad eh. Brad, pag judurant daw, brad, palihog, be. Brad, pag ilis daw, brad. Brad, kaligo daw, brad. And dito, gracias Ginoo, dito mo na ang gift sa tong pastor sa una. Basta makita ang kanya nga ayaw yung hulat ugma, diha din ka. You may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Now, once you are born into God's family, God wants you to grow up. Sa dihang na tao ka sa pamilya sa Diyos, gusto sa Diyos nga motubo ka. Walay lain goal, di ba mga ginikanan, preacher ko, yan. Ang imong goal nga mutubo siya. Si Ibibog, si Buboy, ang goal, motubo, siper.
Si Preacher Clyde ug si Arian, walay goal niya nga motubo si Adrian. Ang ako, si Sarge, si Dylan, si Pastor Kiddy ug si Ma'am Joy, wa sila nga motubo ang ilang anak. Imagine nimo 5 years, 6 years, ang imong anak imo gyapon kuguson. Di na nimo masugo. Lipay ko 4 years old naman si Cham. Cham, kunin mo yan, Cham. Kunin mo yan. Masugo na nimo ginagmay ba? Imagine nimo kung dili mo tubo ang bata pastilan. Og mao sa na problema, kung dili ta manubo sa simbahan, bastang gubutas ng simbahan. Sila lang makahulam sa L2, hindi ko kahulam. Sila lang kaon-kaon sa Apple, Apple ray katapat sa imong pagkakristohanon. Diyos miho, Marimar. Wala ko electric pan. Hala, pagdaglit imong stand fan. Imagine nimo. Wa ko'y parking area. Pastilan, parking area ra. Imagine nimo, kitang tanan dili ta monubo. Hala, post dire, post na tanan. Patay, patay. Mingon sila na unsa na ng simbahan sa Truth Baptist Church. Sige naman nag-post. O gani, na ako'y mga magsigig post, makaanak ka. Maglibog ka, unsa man ni sila O di ta manubo ba? Imagine nimo. Pastinan kangilad. Mo ang goal sa Dios nga kinahanglan kitang tanan mo grow. How does it mean to be born again? It means to be born into God's family. Just like you got a physical birth that gave you the desire to grow physically. Mga na din si Cham. Gusto ko mukaon. Mga na siya, kaon ko kay para mo straight akong buhok. Para mo taas akong buhok, para parehas ko kang tita ganda. O sige. Kung dili ka mukaon, dili gina mo straight imong buhok. Karon magsige na sa kanana siyang niya anak siyang hawak. Kumain na lang. Kay dili ni magbinagsik ba, babae ka. Ang problema si Lucas, kinana si Bagoron, kung nabayot, na siya Lucas. Pagtarong Lucas, kung dili masunod iyang gusto ba, Magino ni mo. Nakagisuggest sa pastor, niya wala gisunod, di na ko simba niya. Mura kang si Lucas. Dako lang ang imong dagway, dako lang imong physical appearance, pero ang imong spiritual, baba. Lucas na unsa naman gay. Kada digi masunod ang iyang gusto. Bali, rabi kay bali kay bali. Kudong, daghan na ba kayong bayot nga anak sa pastor dong? Ayaw pa yung anak, Lucas. Pero kadugayan, suntukon sa din yung ate, di gini bayot, manumbag man. At tumig DIY, ang ginanako akong iyang mami. Palitan na to itong punching bag, ito para itong regalo na to kay Zach. Siya kaayaw, kay manumbag na, kalit lang, pambina to. May nakita na, so bago na niya. Ay lang na kay. Abi niya normal lang sa iya, babasig. Tanan mga bata mo niya punching bag ba. Pero ang punto ba, nilara Lugay na ka na, anak, lakyapong ka. You had a spiritual birth that God wants you to go spiritually so that there are lots of immature Christians, but God says, I want you to grow up. Daghan kayo, mabito ng kinahanglan disciplon, kinahanglan sabton, kaya nga naman, kinahanglan nato sila mutubo. What focus of this level? We're going to focus on 4 basic habits that every Christian needs to develop in order to go to spiritual maturity. This will equip
you with skills, you need to begin with these habits. Ephesians chapter 4, verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, into a perfect man, perfect man, mature, into the measure of the stature of the fullness of Christ, nga ang atong parehas kang Jesus Christ. What's this verse? Here says that you can be defined spiritual maturity in one phrase. Spiritual maturity is being like Christ. Pareha kang Kristo. Real maturity is the measure of development which is meant by the phrase, the fullness of Christ. But pasabot nga, ang development ba, yes, dili man na automatic, dili man na diha-dayon, pero hinay-hinay makitaan ang imong growth. Kada buntag, mubasa ba kag Bible? Romans 8:29, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be in the firstborn among His many brethren. Do you realize that from the very beginning of time, back there in the Garden of Eden, when God made man, He said, let us make man. Maghimotag man. How? In our image. From the very beginning of time, God has said, I want to make man like myself. Para sa kuha. Not to be gods, but to be godly. Dili nga mahimong Diyos, but pahimong Diyos nun. Not to the sovereign by God, but to have godly characteristic like God has. Nga, naatay Diyos nun nga kinaiya. Lisod kay ni i-develop ning godly characteristic like God has. Kung dili ta mo tubo. Lisod oy. Promise. Di na siya yung anak kadali. And as a result of sin, the Bible says that image was marked, and that's God's original design of making man in His own image. Tungod kay naamay sala. The Bible says that image was marked, and that God's original design of making man in His own image. Adam was made in the image of God, but his sin and his image was marred. Tungod anang image nahugaw o naguba. Tungod sa sala. Ang nakaguba ra gyud sa tao ang sala gyud. Tinod. Niindot kayog plano ang Dios sa tao. Imagine nimo. Nagusto niya nga mupreya sa iya mga worship. Pero naguba. Married. Adam was made in the image of God, but his sin and his image was marred, destroyed. Naguba. O garon, dagang kay Kristohanon, nindot kay dagan ng Kristohanon kinabuhi, pero nadaot sa sala. Amen. Dahil nindot sa kilang dagan sa pagpangalagad sa Ginoo, pero nadaot sa sala. And so Jesus Christ came to earth to die on the cross, to pay for our sins, and to restore us to the point that the original goal could come back. Nga mo nang grabe naa si Jesus Christ para mabalik ta. Mabalik ta ma. Kay padung magidto sa imperno. Pero ang goal sa God the Father nga dili ta moadto sa imperno. Mo nang gipadaan niya yung bugtong ipakataong anak nga si Kristo Jesus. Mabitang propitiation or kanabitang baylo ba? Ikaw tay dapat na dito pero siya mo'y nagbayad sa itong mga sala. Siya mo'y nagpakasala para ikaw mawa ang imo. Grabe. Kana ko granduta, no? And Jesus Christ came to earth to die on the cross to pay for our sins and to restore. Nga para mabalik ta.
nga padung na gid ta sa impierno, pero nibalik nga giplano sa Dios nga si Jesus Christ matao gyud. Nga di lang siya matao nga mapaagas iyang hamili nga dugo para ma-restore ta, mabalik ta. And it says here that we should become like His Son. Nga pariha ta siyang anak. Notice some facts about spiritual maturity. Ako na nang itong balik lang na to Wednesday. Number 1, it's not automatic. Dili na automatic taon, oy. In other words, you can be a Christian, you can never grow up spiritually. Is that true? Sure it is. Pwede ka makristohanon, pero stagnant ka nga kristohanon. Pwede ka makristohanon, pero wala gihapon ka ni tubo. Kaya nga naman, dili ni automatic. Hebrews 5 verse 12, for when for the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again. With the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat, nga kinahanglan na ay mutudlo sa imuha. For when for the time you ought to be teachers, you have need that want to teach you again, which is the first principle of the oracles of God. Dili diha dayon. And become such as have need of milk and not of strong meat. Mo na, pwede ba gunako tagaan si Lucas o kanang bako kayo nga bulalo, pansak na ko siya? Pwede, pero masudipan siya. Pero kung ang bulalo nga, ihatag na kong suy-suy, wala, oy. Naapang aso, wala na diyang bulalo. Nga naman, sukol naman sa karne. Mausad ta. For when were the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which were the first principles of the oracles of God, and become such as have a need of milk and not of strong meat. Nga kinahanglan tagatas. Dili taon, diretso na yun ng karne. Verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Ito na mo gamit o gatas, babe. Murag si Lucas, kabila. Mingon niya yung mami, wala na dede ang akong binuangan bitaw siyang mamtin, gibutangan niya ganang lipstick lagod. Lo, dugo. Di na ka makadede, grabe gid yung hilak. Namatahan ako ba noon sana? Di ako makadede. Luya sa bato eh. Kay, na to, balutason na to. Sabay balutas. For he is a babe. Huy, bata pa tao na. You've been a Christian for a long time. Now you ought to be teaching others, but instead you need someone to teach you. Ikaw unta, nahimo ka Kristohanon, ikaw untay mo tudlo, pero ikaw na may tudloanan. Ikaw na untay mo disciple, pero ikaw pa may disciple unon. Ouch. Ay lang, tugnaw. Okay na. Wala. Kansi. Ikaw na untay magdala, ikaw na untay mag-disciple, pero ikaw pa'y sabtunon. Ikaw na untay mo sabot. Ikaw na untay manambag. Ikaw na untay, sige lang, padayon lang ta. Hayan na lang sila. Tagda. Mingon na nung ka, anak gina sila, anak gina. Kabantay po ko anak niya. Imbis, palungo na nimo ang kalayo, imo na nung kidungagan.
You've been a Christian for a long time now, and you ought to be teaching others, but instead, you need someone to teach you. Ikaw nauntay mo tudlo. Ikaw naman ay tudloanan. Imbis, ikaw nauntay mo sayo diri sa simbahan, kay ikaw na mo entertain. Ay, nag-abot sa simbahan, magpa-entertain man. Magpatagad man sa, oy, dili, oy, kita'y managad. Oy, sis, oy, dili kay ikaw pa'y na. Kung mau na kitang tanan, ing anak tapatay. Kinang, kitang may managad. Kamong mga taga, ni kuyog mo sa camp, katungwa nakakuyog sa camp. Ayaw pagstorya at tungwa nakakuyog sa camp. Parang katundula ni Jit-Jit o ni Suy-Suy, grabe katikasan si Jit-Jit, no? Katong sa balon, no? Nga imong istoryahan, wala di kuyog sa camp. Magnangan. Hey, maminaw, kita'y dapat musabot. Kita'y dapat maghinahinay og sabot. Kita'y dapat magpasabot. Kung na kay madunggan, dili, ing-ani man na siya, brad. Ing-ani na siya, sister. Dili na siya, maong, dili. Ing-ani na siya, oh. Nganong ing-ana man? Nganong, daghan kay questions. Pasabto nimo. When a person is still living on milk, it shows that he is not very for long in the Christian life. Kung naa pa siya, gagunit pa siya sa gatas, he is not very for long in the Christian life. Na-imagine bitaw nako tong simbahan sa amigo nako nga, no? Bagong nag-graduate sa Katipunan, giwalihan lang usa ka hard preaching. Giingnan lang niya, unsa man tong ginabuhat diri? Wah, bang, giburag giprotistaan siya ba, gipahawa siya. Kulainay. Sa mo ang murag dili ka mag-preach og hard dito, tulugan ka. Oh. Pangitao nila kadag yung gahi kay nga wali gyud kay maghinahinay ka dito, inday-inday kag wali dito, wa, tulugan ka. Wali kag mura kag mo tumbling na halos, mura na kag mo diha, mura na kag action star diha, tulugan kay ka, how much more? Kinaanad sila sa amo ama tong pastor nga bira gyud. Straight to the point. Walay tago-tago ba? He's still a babe. A baby. A baby Christian. Pastilan, makaanak ko. Paitar po yun aning mga tao, nga Kristohanon bitaw, nga dili mo tubo. Ingay, paminaw. If you will not grow here, don't think na if you go to another church, you will grow there. Wagi ka katubo diri, samot na dito. Kung grade 1 ka diri, ABCs ka diri, nag-abot dito, grade 1 nagyapon ka, dili ka excel nila sa grade 3. Dili. Sa bagay, ang circumstances may mo, o ang mga, sa panahon may mo, tell. So we're saying that it's not automatic, that it takes time, it takes effort. Effort nga imo patutuyo nimong anak, effort ang kaapoy kaayo magpakaon sa kanang bata, tinuod lang. Sit down. Si Cham, sit down, Cham. Eat. Walang sabaw, walang anak. Mao sana, di ba? Kapoy kayo magtudlo sa kusa ka Kristohanon magbasag Bible. Tagaan nimo, di ba tay? Experience ka na. Tagaan nimo Bible, mingon awa ko antipara. Tagaan nimo antipara. Wa ko'y panahon. Tana! Tana na lang irason. Nanay Bible, nanay antipara, walay panahon. Ay, posible, grabe. Bantay mo tanaw kag concert ni TG Manotok og ni TG og ni ha? Ni sani? Kiss katendingan na.
Ang uban dito unta mag-propose ni nahutdan sila ticket, wa na sila propose. Araw pala, favorite na ni Jubin palagi. Unsay mga kanta ron bin siya palagi pastor. Katong kang ano, kang Catherine Bernardo o kang ano, kang sani, kang Alden Richards. Imagine nimo. Take time and effort. Kaya na, sit down. Imagine lagi na ako, kung pasalamat mo kay wala akong wala inyong lolo kay na inyong lolo di ka kay ngani. You cannot eat Jollibee, you cannot utan you cannot, I don't know. Dili mo kaaway sabaw. Kung mukaon gini piki kay ba piki. Sama ra po sa Kristohanon. Huy, basag Bible. Basag Bible. Namatay na lang sige istorya. Basag Bible. Ingani pagtuon sa Bible. Ang ubang Kristohanon, di kaya pong kabalong magpakaon silang spirituhanong kalag. Nga bitong, discourage ka pag humani mo basa, makaana ka ba? Mabitang, salamat ani nga promises, Lord Nga ma-revive ka. Nga bitong, hawaan kayo ba? It takes time and effort. Not only, it's not automatic. Number 2, it's a process. Oy, proseso niya. Notice it says, learn to be mature, and the Bible says, 2 Peter chapter 3, but grow in grace. Tubo diya sa grasya. Og sa knowledge sa Diyos, diya sa knowledge sa Ginoo. And our Savior Jesus Christ. To Him be glory both now, forever, and ever. Amen. That indicates a process. It takes time. We can grow in grace. Hoy, tubo diha sa grasya sa Diyos. O diha sa kaalam sa Diyos. Asa man nimo makitaan ang kaalam o ang grasya sa Diyos. Pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Kasimple. Kaya kung dili ka mo basa, kung dili ka mo kaon, maluyag yun ka. Sumagod kitang mga dagko, kinangan pa ba taing no mo kaon? Di ba? Bisag unsa na to ka busy. Bisag ikaw, teacher, hala, nakalimot mo na ikong pamaw. Hala, sige, copy this one. Kay mo adto ka sa kantin, kay nga naman, mukaon jud ka. Mangita yung kagpaagi nga makakaon ka. Ingana sa nasa mature Christian, mangita kag paagi nga naagi kay time sa Diyos nga mo read ka sa Bible. It's a process. Proseso ni siya. It doesn't mean nga you will go to church every Wednesday, you'll go here in Friday. Best yeah. But you should do your part. Buhaton nimo. Lablab, hungitan ba kang doktora dito sa inyo? Di ba dili na? Wow po nung hungitan ka ni doktora or ni Ate Arian. Dili ko mukha kung dili si Ate Arian may muhungit na ko o dili si Ate Andrea. Now, pok. Dili pwede. Kaon yun. Di ba? Nga naman ang tao muhunong man nilang Ate Merlin. Kaya nga naman, gigutom sila. Na sila gusto kaunon. Dili ka, you can choose a lot, dagang kananan diya. Pero, nga no, mangita, mantaglami. Nga no, mangita, yung kag mabusog ka. Yes, tinod, mukhaan kag Jollibee, hawang. Sakto to, yung ni Rinalyn, hawang mo na, pastor, tinod yun. Nigkaon ni mo sa mabito ng junk food. Pero sige, para lang sa atong mga anak. Mo nang niguman nila kaon sa Jollibee, mukaon na po nila Ate Merlin. Ingana kagastos ang Filipino. Pero may na lang, kaniguman nila kaon, mungita na po sila laing kananan. Nagpalit silang Sir Jerome o peace. Hoy, alas 12 na. Pangaon na mo. Abi na ako, nagikwarta, ko ayaw. Kutay, bahalag makinaunsa si Jerome, makinaunsa ba sa alas 12 na pangaon na mo, kay lisod kay way kaon niya mamili kag
Labi na kining mga biklo nun og tiyan, no? Kanang nay mga ulsiron. To kag sa dili ako ulsiron ko. We tawag kami Pastor Kidi sa na dula mig plaza. Pastor, imong mga anak pastor no ulsiron? O ulsiron. Dagko kayo. Usa man ang ulsiron? Kanang mabikil di pwede magutman ba? Kinga naman, ni ka mo yung si Ate Marilo sa una mana, Ate Marilo. Noon sa katilo, kinang lugog ini tubig. Pero kita, alas 11:30, kauna. Wa pa kita hilisi sa itong pamahaw, snack na pod. Oh. It's not instantaneous. There's no shortcut to spiritual growth. There's no instant pill that I could give you that today you could take, and tomorrow you're going to be spiritual mature. Kanindot raon taana nga nay vitamins. Sa ni pastor, kina vitamins para motubo dayon ka. Ninduta no? Mature na dayon ka. Muhatag na dayon ka sa imong offerings, makahatag na kay nganing amount. Di oy. Proseso ni oy. Do you think nganong niabot ka ana nga offering nimo? Tanaw nimo imong slip nganong nakaabot ka ana? Dili ba na diretso? So na asa ka nagsugod. Asa ka nagsugod? Di ba? Nagsugod ka aning amount. Karon makana ka, wow Lord, gipiyalan ko nimo aning amount. Oh, dili ba na ingon diretso? Dili ba na instantaneous? Nga ni quick noodles nga no or mo eat ka gano pag dili oy. People try a lot of shortcuts. Yes, we want shortcuts. Gusto tayong shortcuts. Mabitaw kung nai-advertise na sa TV ni payat ko og 10 days ra ko kanang nag-ano ra ko kanang nikaon ra ko ani nikaon bagog ka ani. Posible kayo eh. Ang uban din, mupalit sa dayon, ay, di ko mutuoy. Some people look for an emotional experience, then say that if I get this certain experience, then all of my problem will be solved and I'll be a mature Christian. Di oy. Kung ikaw, Kuya Danny, karon ba, no? Akong imagine ba? Kung dili mature si Kuya Danny, no? Mingon siya nga naman Lord nga gidrivean pag ko si Pastor Jiki atong Sabado tanan nga sugo na niya. Anong ako pag ginaigo sa mata? Dayon nag-check up lang mi Lord gibanggaan pag mo ang aming ambulance. Dili ka sige reklamo no mo post na siguro dayon ka. Lord, it is finished. Sure eh? Thy will be done na dayon ka. Noon sa ka. Mora to. Dili oy. Siguro, gitugot sa Ginoo nga kang Danny kay makahandle na siya ana nga part. Dan. Tawag lang ko siya Domingo. Nung sa mga pula lagi kuya, di ko kay kukita. Ay ko kakita siya pagka Monday kita ko niya nag-shade siya Ayon Perez ba kato itong orange. Kuno am sa Ayon Perez dira mas ganda. Siya wala kaya sa ray. Ako na sing gi-joke ba. Nyaman mo, pabalik na sa kong Merkulis, pastor ko. Sige, ingna ko kay Martes, tagaan, tagagano, pangdugang ni mo check up. Ikaw nagbayad na siya, ako pastor ko. Sige, tagaan, pangdugang check up ni mo. Kay dire ra ba ka naigo? May tag dito, pag drive mo sa ambulance niya, napisik ang ligid sa kana, ang taga-ambulance, may ano niya, dire man ka nag-duty, naman ka simbahan. Mahatag ko gamay. Kung kuwang pa, sige, tagaan ka na ko. The chat, si Dinas ko, pastor, pwede rin ako siya sa balay paigdaon kay pangitaon siya siyang mama. Ka nang murag bitag dili, why peace of mind ang iyang mama ba? O sige, may problema. Pagkabuntag, naabot man diri. Lisod gining mga buutan nga anak kay pangitaon, no? Si Dante lagi nila kawagi pangitaa. Ay, dili kingo nga dili ka buutan Dante. Dili pagita na siya. Pero goal siya.
Siya, kaya pastor, sorry kay pastor. Wa man ni duties kay si naalang pastor kay sige kog kinuktok ba na unsa na kas Dani no si Dani nasunog nga ako motor pastor. Nya unsa man akong gipadaplin pastor ni gitan-aw na ako nasunog ang wirings. Kao sige. Pero anak ko ba? Dili na siya automatic oy. Other people say that if I could just read this book, or if I could just go to the seminar, if I could just listen to the podcast, or maminaw ko ani niya, may minaw ko aning mga ni Maxwell, kakidsa pa'y paminaw nimo. Other people say, if I could just keep a certain set of rules, well, then if I could keep them, keep those rules and legalize them, then I could be God wants me to be. No. Unsa man nga klase nga rules nga gusto nimo i-set. But the Bible says, no, it's a continual process. Proseso in tao ni. Dili na siya diretso ka. You have to learn to be mature. Kinahanglan, imong tun-an nga mahimo kang mature. If I heard things, if I, tayo pa sa, kisay kasulti ana, kano sa anak gisulti, nganong nasulti na niya, kisay pa'y nakabalo ana, okay, pangutan-on ako. Dili din ka mo conclude. Dili din kami ngon, mao gina siya gid. Ing anak gina siya di. But there's some skills that you learn that will help you grow. Number 3, it's not a program or automatic, it's a process. It takes purpose and discipline. Let's read this verse together. 1 Timothy chapter 4 verse 7. But refuse profane and all wives' fables, and exercise themselves rather into godliness. Let me ask you, is physical fitness automatic? Dili oy. Wa pa ko nakabalik sa walking nako. Simple ra kay walking, kinahanglan nimo rubber shoes o pang walking lang, di lisod mangani. Automatic mo na. No, you have to go to the gym, you have to alsa din ka. Problema ra ba ang sa boys nakaalsa lang kaduha, pump na dayon. Papapam. Sa body oy. Sa magkasi Arnold Schwarzenegger? No, neither spiritual fitness. It takes time and trouble. And just like to be physically fit, you've got to exercise, develop some basic habits. That's true in the Christian life. The Bible says that you need to discipline yourself for the purpose of godliness. Nga, ang imong disiplinahon ni imong kagalingon para sa purpose sa paghimong Diyos nun. Nadia, wala. Salamat, imo kong giremindan. Wala na nato na. Ay, kabala ka. Discipline yourself. I have to read the Bible. I have to pray every day. Kung dili gini maayo, dili ko maminaw ani. Kung dili ko mutanaw ani, wala gi spiritual nga makuha ani nganong I will dwell on this thing. Why will I dwell on this matter? Now, when you talk about discipline, you need to talk about discipleship because the two go together. And there are 6 features here that I want you to understand. Grabe, unom. The Bible teaches the overview we're going to this lesson. The Bible teaches that the mature Christians, believers, are called disciples. John chapter 5 verse 18. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Kung dili ka mahimong disciple, dili ka makapamunga. The Bible teaches that I cannot be disciple without being disciplined. Luke 9:23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Huy, naatay mga agipasaan. Ayaw na itong pasaan ang naa sa 2024. Ibilin na to.
Kaya kung sige to ni magpasaanon, buga atoy. Ayaw na. Ibili na to, mga hinanakit ni mo, mga ano, ibili na. The two words go together. The Bible also teaches that the more disciplined I become, the more God can use me. Yes. The more you are disciplined, the more God can use you. 2 Timothy chapter 2, verse 21. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and met for the master's use, and prepared unto every good work. Dili gyud ka magamit a vessel unto honor kung dili ka sanctified, met for the master's use, and prepared unto every good works. The mark of a disciple in a cross-bearing is bearing the cross. Luke 14, verse 27. And whosoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kung dili nimo pasanon ang imong cross, dili ka mahimo niyang disciple. God wants us to bear our cross. How? Now, how often am I to do this? The Bible says daily. Kada adlaw. Luke 9:23, and he said to them all, if anyone come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. At what does it mean in a practical sense to bear a cross? What is involved in the cross bearing? Whatever it takes to give Christ first place in my life. I cannot be a disciple without being disciplined, and there are 4 habits. Kanang 4 habits ato nang tunan next Wednesday. Manindog ta, magpray ta. Lord, salamat kayo. Yes, it's true. It's not automatic. It's not that easy, Lord. Especially on our time right now. Nga daghan kami giatubang, plus please give us more strength to face nga mahimo ming mature, Lord. Salamat sa mga Kristohano nimo, panalangini sila, proteksyonin sila, lamang yan sa mga igsuuna mong nilarga. Ayaw sila pasagdi, Preacher Jinggoy, nga naa sa Manila. Pray lang ako nga mahimo siya nga blessing dito. Pray na ako, Lord, gimustahan siya sa mga temptation ngayang giatubang. Pray sa na ako matag Kristohano, Lord, sa mga mubiyahe, mga 2 wheels man, mga 4 wheels man ilang drivean, proteksyonan nimo sila. Bless silang buluhaton, mga eskwela ugma, ayaw sila pasagdi. Mga buluhaton na makarong semanaha, salamat kayo. Gibalik na matandong himayat sa gamanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok ng kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod kataliwala sa mga pagsulay nga maabot. Ang Ginoo na nagiandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na ako magpalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabot ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na ako magpalapayon nga dili masubo ang Ginoo. Nga dili mo palayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Grow up. We should grow up. Be mature. Salamat kayo.